Meron akong nabasang comment, tinatanong niya kung ang retirement pay ba under RA or Republic Act 7641 ay applicable ba sa mga empleyado na pakyawan yung kanilang sahod o sa mga piece rate workers o kaya yung mga task basis yung basihan ng kanilang sahod. So, yes, applicable po ang retirement pay sa mga piece rate, sa mga pakyawan, sa mga task basis ang mode ng kanilang salary or payment. Okay. Now, paano mo naman makukuha yung daily rate niya para ma-multiply mo sa 22.5 under RA 7641? Ganito, no? Yung total salary mo for the last 12 months, halimbawa January 1, 2025, nag-file ka ng retirement. Ang bibilangin ay yung sahod mo mula January 1, 2024 hanggang December 31, 2024. So, bibilangin mo yung total na sahod mo sa buong taon na yon. I-divide mo ngayon sa actual working days mo sa buong taon na rin na yon. So, yun. Ang total nun, yun ang iyong daily rate. Okay, so yun ang imumultiply mo sa 22.5 and then dun sa years of service mo para makuha mo yung iyong retirement pay. So, applicable ba sa mga pakyawan or piece rate? Yes, applicable po sa inyo ito. Ngayon, example ng computation, yung pinakamabilis. Halimbawa, from January 1, 2024 up to December 31, 2024, ang total na sinahod mo bilang isang pakyawan ay 240,000 pesos sa loob ng isang buong taon. Pero ang actual na ipinasok mo ay 240 days. So, ang ibig sabihin yung daily rate mo, 1,000 pesos. Okay? Kasi 240,000 pesos divided by actual working days na 240 equals 1,000 pesos as your daily rate. So, yun na magiging basis mo. Applicable din po ito sa mga part-time employees. Itong retirement pay under RA 7641. Sa mga part-time employees, same din ang benefits, same din ang age and service requirements. Halimbawa naman meron sa inyong mga minero, yung mga nagtatrabaho sa underground mine o kaya sa surface mine, mas mababa po yung edad, yung compulsory retirement age ninyo na 60 years old at ang optional or voluntary retirement age po ng mga minero ay 50 years old. Para naman po sa mga professional racehorse jockeys na lisensyado ng Philippine Racing Commission, ang kanilang mandatory retirement age ay 55. Okay, ngayon ang question naman na nabasa ko regarding sa taxability ng retirement pay na makukuha mo. Okay, under Republic Act 7641, itong retirement pay na makukuha mo dito ay exempt from taxation. Eh, what if yung retirement pay ay galing sa company? Kasi mas pabor sa empleyado yung computation, mas mataas yung computation na ibinibigay. Halimbawa, 1 month pay for every year of service. Taxable ba to? Hindi po. Exempt din siya from taxation. Ibig sabihin, wala kayong babayarang tax. Pero syempre, may requirements yon. Ano yon? Una, 10 years in service kayo sa sa same employer kung saan kayo nag-retire. 10 years in service. Pangalawa, hindi kayo bababa sa 50 years old nang kayo ay mag-retire. So, not less than 50. And syempre, yung last ay minsan nyo lang i-avail itong retirement pay. So, yun yung mga tatlong requirements, okay? 10 years at least sa kumpanya, same employer, not less than 50 nung kayo ay nag-retire, and once lang ninyong i-avail. Kapag meron yung tatlong yon, exempt sa taxation yung retirement pay, whether na-avail nyo yan
by virtue of Republic Act 7641 or dahil nasa company policy ninyo kasi mas maganda yung computation ng employer na halimbawa 1 month pay for every year of service instead of 22.5. So, both non-taxable po ang retirement pay. O ngayon, kailan nyo ba makukuha itong retirement pay? Kagaya rin po ito ng huling sahod, yung last salary, prorated 13th month, kapag nag-resign kayo, diba? Prorated 13th month, yung prorated SIL, makukuha nyo po yon within 30 days from the date of separation or from the date of retirement. So, halimbawa, nag-retire kayo ng January 31, okay? Around March 2, kasi 30 days dapat makuha nyo na. Okay? So, yun. Now, meron ako nabasang comment. Ginawa daw kasi ng kanyang employer na hulugan yung kanyang retirement. Pwede ba yun? Hindi po. One-time cash payment na makukuha po ninyo ang retirement pay mula sa inyong employer. Hindi po ito gagawing hulugan monthly. Hindi po. One-time payment because form ito ng compensation or reward sa length of service ng isang empleyado. So, ang idea po dito is ibibigay siya ng lump sum buo, hindi po siya hulugan. Na mayroon pa akong nabasang comment, 'di ba sinabi natin na ang computation ng retirement pay ay daily rate multiplied by 22.5 days multiplied by years of service. Ngayon, dun sa 22.5 kasi, yung 2.5 days doon ay prorated 13th month and 5 days na service incentive leave. So, ang sabi nung nag-comment, natatanggap na namin, nagagamit na namin yung aming 5 days SIL every year. Kasama pa ba yun sa computation ng retirement pay? Opo. Kasi yun po yung nasa formula kung papaano nila kinuha yung 22.5. Pero hindi po ibig sabihin na dahil nakakatanggap na kayo yearly ng SIL ay hindi na po ito isasama doon sa computation. Hindi po. 22.5 pa din. Bin-breakdown lang nila. Pero hindi ibig sabihin na yun na yung SIL ninyo. Iba po yun. Iba po yung SIL sa formula ng retirement pay computation, iba din yung SIL na natatanggap ninyo sa employer ninyo. O ngayon halimbawa, kalagitnaan ng taon, nag-file ka ng retirement notice sa iyong employer. Okay? Now, kapag nag-grant ito na employer, nasa kalagitnaan ka ng taon, yung retirement pay lang ba ang makukuha mo? Hindi. Makukuha mo pa rin kung yung huling sahod mo, of course, makukuha mo pa rin yun. Huling sahod mo, retirement pay, computation, and then yung prorated 13th month, syempre nasa kalahating taon ka So, makukuha mo yung prorated 13th month and prorated unused SIL kung meron, cash equivalent. So, yun lahat yung makukuha mo. Hindi lang yung retirement pay kapag ikaw ay nag-retire. So, last salary, yung retirement pay, yung prorated 13th month, and kung meron pang natitira yung prorated SIL mo na unused. Ngayon, applicable ba itong retirement pay under RA 7641 na binabanggit natin sa mga empleyado ng security agency o kaya sa mga agency employees? Yes, kasi po under this law, ang qualification lang po ay private sector company siya na may more than 10 employees. Okay? So, dapat higit sa 10 yung empleyado ng pribadong kumpanya para maging applicable yung provision ng RA 7641 on retirement pay. So, kahit security agency yan, kahit na manpower agency yan, na local manpower agency, basta more than 10 ang inyong employees, applicable po sa inyong kumpanya itong retirement pay. Maliban na lang kung sa inyong kontrata o sa inyong company policy ay mas mataas ang ibinibigay na employer, then yun po ang masusunod. Halimbawa, may mga kumpanya po kasi na nagbibigay ng
1 month pay for every year of service. So, ibig sabihin, yung buong buwan na sahod mo, imumultiply mo lang siya ng years of service, yun ang ibibigay sa retirement pay. In that case, susundin po natin yung computation ni company kasi mas pabor sa empleyado yun. Ganon.